Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa Kabanata 13. Ikalawa, salaysay ng mga pangyayari sa Kabanata 13 na ang pamagat, ang badya ng unos. Ikatlo, karagdagang kaalaman ukol sa Kabanata 13. Narito na ang talasalitaan sa Kabanata 13. Unang bilang, nasindak. Ang kahulugan, natakot. Ikalawa, pinagtakluban. Ang kahulugan, pinagsakluban o tinakpan. Ikatlo, nilisan. Ang kahulugan, iniwan. Ikaapat, baston. Ang kahulugan, tungkod. Ikalima, nauupos. Ang kahulugan, natutunaw. Ikaanim, kalapas-tanganan. Ang kahulugan, kabastusan. Narito na ang Kabanata 13 na ang pamagat, ang badya ng unos. Dumating si Crisostomo Ibarra sa sementeryo at hinanap ang puntod ni Don Rafael, ang kanyang ama. Kasama ni Ibarra ang isang matandang utusan niya. Sabi ng matanda kay Ibarra na si Kapitan Tiago ang nagpagawa ng nicho ni Don Rafael at tinaniman din niya ng mga bulaklak at nilagyan ng krus. Sa daan ay nasa lubong nila ang sepulturero at tinanong nila ito at sinabi nila ang palatandaan ng libingan ni Don Rafael. Nasindak si Ibarra nang ipagtapat ng sepulturero na kanyang sinunog ang krus at itinapon naman ang bangkay sa lawa dahil sa utos ni Padre Garrote. Higit umanong mabuti na mapatapon ang bangkay kaysa makasama pa ito sa libingan ng mga inchik. Parang pinagtakluban ng langit at lupa si Ibarra. Nasindak siya ng husto. Ang matanda naman ay napaiyak sa kanyang narinig. Parang baliw na nilisan ni Ibarra ang kausap hanggang sa makasalubong niya si Padre Salvi na nakabaston. Parang nauupo sa pagkakatayo ang pari dahil sa bigat ng mga kamay ng binata na nakadagan sa kanyang mga balikat at tuluyan itong napaluhod. Tinanong ni Ibarra si Padre Salvi kung bakit nagawa nila ang malaking kalapastanganan sa kanyang ama. Nagpaliwanag si Padre Salvi at nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso pala ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Iyong napag-alaman ang mga pangyayari sa Kabanata 13. Dumako na tayo sa karagdagang kaalaman ukol sa kabanata. Ang mahalagang naisiwalat sa kabanatang ito ay ang paglapastangan sa buhay at bangkay ng ama ni Crisostomo na si Don Rafael. Natukoy niya rin dito na walang ibang may kagagawan kundi si Padre Damaso na akala niyang kaibigan ng kanyang ama. Napag-alaman din ni Ibarra sa kabanatang ito na hanggang sa huling sandali ng kanyang ama ay kinawawa ito. Marahil ay ganun katindi ang galit ng pari sa kanyang ama upang magawa ang ganoong bagay. Hudyat din ang kabanatang ito ng galit ni Crisostomo sa mga prayle at sa mga taong itinuring na kaibigan ng kanyang ama na si Don Rafael. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.